Matagal na akong curious dito sa saddle na to. Kaya ngayon susubukan natin. So ito yung saddle na tinatawag nilang may 3D printed na style na makikita mo usually sa mga mas mamahali na mga saddle. So yung mga saddle na from big name brands na gantong style, napakamahal talaga, grabe yung presyo. Hindi natin kaya ma-afford yan, kaya pang ganito lang tayo, mga budget meal. Napakamura lang na ito, lalagay natin dyan sa baba kung saan natin nakuha. So ayun, 3D printed na honeycomb, ganun yung style nila. Hindi siya yung usual na may foam tapos merong cover lang na upholstered. Hindi ganun yung style niya. Talagang ano siya, bawat butas na yan is parang isang buo to na parang 3D print nga lang tapos nilagay dyan sa ibabaw. So wala na siya nung padding na foam na nasa loob. Kaya medyo manipis din yung kinalabasan niya. Ayan. Hindi siya makapal. Wala rin naman kasi sa kapal ng foam ng saddle kung maging komportable sa iyo. Yung saddle na gagamitin mo. Nasa ano pa rin yun, design tsaka sa mismong sukat. Kung swak ba para sa iyo yung sukat ng saddle. Kasi tayo, iba-iba rin naman tayo ng anatomy. Magkakaiba tayo ng sukat ng seat bone. Magkakaiba tayo ng saddle na magiging komportable sa atin. So ito, na-curious ako dito, gusto ko i-try. May nakalagay ditong 143. So usually yung ganyan, ayun yung sukat ng saddle. Pag nasa ganyan mga range ng numbers pumapatak. So 143 siguro pwede pa sa akin. Pero pag sinusukat ko siya dito, in actual, sa pinaka-wide niya na part, pumapatak siya ng 150, dulo-dulo. Pag ganun, medyo malapad na yun para sa akin. Pero bibigyan ko pa rin ng chance na masubukan ito. Tatry pa rin natin kasi baka hindi naman, baka yung dulo lang yun, pero yung pinaka-actual niya, 143 lang talaga yung nagko-contact sa wet box pag inukuan. So baka nandito lang. Yun, ang galing niya kasi butas-butas siya na honeycomb. Sa part na to, medyo matigas. Konti lang kasi. Dito medyo mas makapal siya ng konti. Mas may lambot dyan. So parang pag ganyan kasi yung mga ganyang style, nalalaro nila kung saan nila mas papalambutin na part, kung saan nila mas papatigasin na hindi nila magagawa kung may foam lang sa loob tapos may cover lang. So yung mga ganyan. Ganun yung advantage nung mga ganyang style. Nalalaro nila. Magkakaiba rin kasi ng pressure point bawat part ng saddle. Kasi yung kumukontak na muscle tissue natin, pag nakaupo tayo dyan, magkakaibang part, magkakaiba rin sila ng kayang itik na pressure. Lalo kung matagal ka na nakaupo sa bike. Kaya etong part nga na to, butas, para walang pressure dyan. Kasi yung part na nagko-contact dyan pag nakaupo tayo sa bike is mas sensitive. Kaya maganda butas yan. Wala, as in wala na talaga nagko-contact. So yun yung advantage din. So eto, not sure kung stainless or chromo. Pero since bakal, matibay naman yan. Tapos meron lang part dito na plastic na oil slick ang kulay. Siguro para hindi plain tingnan. Para medyo maganda pa rin tingnan. In-oil slick nila yan. Pero plastic, tapos may plastic backing. Malapad sa part na to, may butas sa gitna. Medyo pahit dito sa unahan. Tapos medyo maiksi din yung kanyang nose. Tapos may logo lang na yan. Ayan, napakasimple. Walang logo, walang branding, walang loud na kulay. Ganyan lang. Baka ito na yung saddle na hinahanap mo kung masakit pa rin yung pit mo pag nagra-ride ka. Kung gusto mo i-try, lalagay na lang natin dyan sa baba. Check nyo na lang. Budget meal lang naman to. Napakamura lang. Check pala natin yung weight para sa mga weight winnie. 334 grams. So, not bad na din.